So, greetings, Ma'am Sai. My name is Jude Christian Del Rosario from 3ITA, and at first, gusto ko muna mag-thank you for the extension po ng lab exam dahil kitang-kita nyo naman ang pagod ng tao na to. Thank you po, ma'am, and thank you po sa support na binigay nyo po sa cheer dance and also sa CCS and also sa pag-extend nito. Thank you po. So, first, this is my lab exam. So, this lab exam is all about a local school want to improve its network infrastructure to support different departments like admissions, accounting, and register. Each department requires its own VLAN, ensuring secure communication and efficient resource management. The school has decided to implement inter-VLAN routing to access communication between this VLAN using static routing for connection to the main office. So, first, design a network topology. So, meron na po akong gawa and hindi ko na po na-videohan yung paggawa ko po nito. Since trial and error po siya dahil ngayong araw ko lang po siya practice and nagmamadali po ako dahil nakikita nyo po 7:30 na po and mamaya na po yung deadline dahil ngayong araw ko lang to ginawa. So, first maglalagay ka ng dalawang router. 1940 po yung nilagay ko para magkaroon ng serial and giga. And then 2 and isang switch na gagamitin nating VLAN for 3 departments or PC like admission, accounting, and also registrar. And then isang PC from other network or from other router. So, first is sa switch muna tayo. Sa switch, saan ba yung pinakasimula? Sa pinakasimula is nagpalit ako ng hostname. Yon. Yan. Ito, nagpalit muna ako ng hostname. Enable config t and then hostname switch /Del Rosario. Pinalitan ko yung switch name and then config. Sa VLAN 10, ito, ginawa natin siyang admission. Then exit. VLAN 20, naglagay tayo ng VLAN 20 for admission, accounting, and then exit ulit. Then VLAN 30, name, register, exit to show the VLAN brief. Kailangan natin i-show siya. Exit muna and then show VLAN brief. And then meron na tayong 10, VLAN 10 for admission, VLAN 20 for accounting, and VLAN 30 for register. And then, ang gagawin naman natin is switch mode naman natin siya para ilagay natin yung VLAN na yon into sa PC. So, int range 1 FA int range FA0/1 to 3, which is ito, and then switch mode account and then exit. Then int FA01, which is ito. Ayan, ito kung nakikita nyo sa switch FA0/1, FA0/2, and then FA0/3. Bali, ang gagawin natin is i-config na natin na ito si VLAN 10, ito si VLAN 20, and then ito si VLAN 30. VLAN 10 for admission, and VLAN 20 for accounting, and then VLAN 30 for register. Then, gawin na natin int FA0/1 switch port access VLAN 10 exit. So, inassign na natin siya as VLAN 10 and then tuloy-tuloy lang hanggang sa PC2 int FA0/20 switch port access VLAN 20 and then exit, and then int F0/3 switch port access VLAN 30 for for PC2, and then exit para makita natin kung si PC0, PC1, and then si PC2 is naka assign as VLAN 10, VLAN 20, and VLAN 30 is
show villain brief ulit tayo. And then makikita na natin na si admission is nasa PC 0 na, and then si accounting is nasa PC 2 na, ay PC 1, and then si register is nasa PC 3, which is FA for FA 0/1 is for PC 0, FA 0/2 for PC 2 ay PC 1, and then FA 03 is for PC 2. So ito na siya, and then after nan, proceed tayo sa routing. Sa routing, gagawin naman natin is gawin natin is physical pala muna. Ang gagawin natin si HWIC2 is ilalagay natin siya dito sa serial para ma-access ito, or para makapaglagay tayo na nito. Mapaglagay tayo ng serial sa router natin, or para mapag-connect natin sila is kailangan pala natin mag HWIC 2T, ilalagay natin siya dito, and off muna natin, then ilalagay si HWIC 2T, tapos ilalagay natin siya dito, and then tsaka natin i-on ulit, same as router 1 physical, and then HWIC 2T off, then lagay neto, and then ang modules, and then on uli. Zoom in natin. Ayan, original size. Then pwede natin siya mapag-connect. So punta ulit tayo ng routing. Gagawin naman natin is ano bang next na ginawa ko dito? Gagawin natin is enable config T. Palitan natin si router ng router 0 to /Del Rosario, which is yung host name niya binago ko into my surname, pero may router indicator pa rin na 0 siya, and then si router na isa is router 1. Then interface gigabit 0/0, and then exit shutdown, and then exit hindi ko na to inano. Ano pala to? Shortcut nga pala to. Which is dito. Ayan, ito, yan. Dito na pala ako. Pag pinindot mo kasi ito. Ayan. Naglagay tayo ng serial, naglagay tayo ng IP address for serial, which is ginawa natin siyang 192.40.1, and then subnet mask, then ganun din sa kabila, and then ginawa natin dito or serial. Ayan, ginawa naman natin yung IP address is 40.2 sa isa pang router. And then ano bang ginawa ko para magawa to is then inon ko siya, nag-on din ako dito. And then after nan, encapsulation. So ang ginawa ko next is int gigabit ethernet 0/0, which is ito yung gigabit nya. Ayan, gigabit neto ni router to switch 0 is ginawa ko siyang .10. Pwede siyang maging .1, .2, pero ang ginawa ko is .10. Nilagyan ko pa nga ng space kasi trial and error. And then 0.0/0.10. Ayan. And then automatic siya, magli-link change. And then encapsulation para secured yung communication. Ito yung sinasabi ni mama na para secured yung communication, or mas secured, or yung security niya is okay. Encapsulation, so encapsulate niya
yung gigabit natin for secured message or secured communication. .10 which is ginamit natin sa giga. Ewan ko kung bakit, pero ayun yung nakikita ko sa network or sa internet. Then .1Q, 1Q po to, 1Q 10. And then IP address, dineclare natin, nilagyan yung encapsulation natin is nilagyan natin ng IP address. And then subnet mask na 10.1. Ini-encapsulate natin to yung admission, register, and then admission, accounting, and then si register. Ina-encapsulate natin siya. Nilalagyan natin sila ng panibagong IP address na naka-encapsulate. So, ang encapsulate ID or IP address ni PC1 ay ni PC0 is 192.168.10.1. 10 na siya. And then next, exit, then int gig 0.20 for this kay accounting, and then lalagyan natin siya ng IP address or encapsulate natin siya. Ayan, encapsulate muna pala natin siya. That encapsulation that 1Q20 IP address subnet mask. Ayan, ito. Then exit, ulit lang din sa PC3, int gig 0/0.30. Ayan. Then exit, nabago na. Then encapsulation naman natin that 1Q30 IP address, then maglalagay IP address and then subnet mask, then exit to para ma-show. Okay na pala to. Hindi natin kailangan show kasi dito lang naman sa switch makikita yung VLAN BR. Then wala na to. Viewers na lang to. And next na ginawa ko is naglagay ako ng IP address for switches. Ay lalag pa. IP address or switches, ginawa natin siyang ganito. Diba ang nakalagay sa encapsulation is 1. Ang IP address natin na ginawa dito is 2. Then ganun din sa IP address nito. 22 kasi ang nasa encapsulation is 1. Tama? Then ganun din dito. IP configuration 30.2. Ito yung IP address talaga ng PC, pero kapag na-encapsulate siya, ang mangyayari is 1 yung part obdet niya. Then sa router 1 naman tayo, ganun lang din, same. Pwede na natin siya lagyan ng static. First dito, pwede na natin, pag nalagyan na ng IP address ng mga to, na-connect na, nalagyan ng encapsulation, pwede na natin yung static, yung nasa instruction na static. Punta lang ng config. Ay, naglalag na ang laptop. Static, then may static na to kanina, nilagyan ko na to. Static ito na si router para ma-access ito mga PC na to, since naka-encapsulation siya, dito tayo maglalagay ng network na pwedeng ma-access na itong PC3 ay itong PC0, PC1, PC2 para ma-access niya ito si PC3. So dito tayo maglalagay ng network kasi naka-encapsulate siya. So mag-a-add tayo ng network na ang IP address is 40.2. IP address na itong PC3 is 40.2. Ayan. Then kailangan muna natin malagay si network. Ang network kasi nito is IP address neto. IP address
50 ang 50 ang third octet niya, and then 0 ang fourth octet. And then para ma-access si PC3, lalagay natin siya sa next hoop for 19 192.168.40.2. Ito, IP address niya yan. Then, ayun lang, para ma-access neto ni admission, ni switch si PC3, or ma-access netong admission, accounting, and then si register, ito si PC3, para makapagpasa sila ng secured message. Then ganun din yung gagawin natin, lalagyan lang din natin ng static itong si router. Ayan, nakikita nyo yan, via 40.1. Ito pala IP address niya pala to. IP address ni router si 40.1. Ito si 40.2, and then ang IP address niya is yung network pala nito. Network niya pala yung 50. Tingnan. IP address niya yung 50. Ayan. Ay, default gateway niya pala yun. Ayan. Default gateway. Then 40, add natin yung IP address nung tatlo, yung default gateway na itong tatlo. Ayan. Default gateway nito ni PC1 is 10 for third octet, and then 0 for fourth octet, and then 20 kay accounting, yung third octet niya is 20.0 for fourth octet, and then 30 si register 0.0 for fourth octet, and then lahat to is router, or next hoop is yung IP address neto ni router. Then yon, para makapagpasa ng message, naka-encapsulate siya dito bago ma-access etong mga to, or bago makapagpasa ng message. Naka-encapsulate to for secured communication. And then para makapagpasa siya dito is kailangan makapag-add muna ng network. Ganun. Makonect muna siya network using next hoop. So try natin makapagpasa. So ayan, successful. PC0 to PC3, admission to PC3. And then try naman natin dito. Successful. And then ito dito. So yun, successful lahat. Thank you po, yun lang po. Thank you, ma'am.